Kasi meron po yung mga bata. Okay. Hello? Hello po. Dinig po, no? Dinig. Okay, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. At salamat sa Panginoon. Nandito muli tayo. Medyo marami tayo ngayon. Na-miss natin yung iba nating mga kasamahan. Si Delia, si Mary. Okay na yung sakit. Yung ano niya, ramdaman niya. At patuloy tayong lumapit sa Panginoon ng may pagpapakumbaba. At alam natin na ngayon dumadaan ang iglesia ng pagsubok dahil nga sa isang pioneering member ang kinuha na ng Panginoon, si Sister Fanny. Ganun pa man ay sa kabila ng kabigatan ng buhay, tayo pa rin ay patuloy na sumasamba sa Panginoon dahil siya ang dapat pasalamatan. Si Ate Fanny is in a much better place. Wala nang pain, wala nang kasalanan, wala nang sakit. Tayo nagpupuri sa Panginoon. Ngayon, habang nandito tayo sa this side of glory, tayo sasamba sa Panginoon at sa ating pag-aaral ngayong umaga sa ating confession, nasa chapter 16 na tayo, paragraph 4. Pero before that, tayo muna ay tumayo at ating awitin ang Not What My Hands Have Done.
Tayo manalangin. Panginoon, kami ay hindi mag-asawa na balikan ang ebanghelyong nakapagliligtas. Ang katotohanan na hindi dahil sa aming mga gawa, kaya kami ay makatindig ng mayroong lakas ng loob sa inyong harapan, kundi dahil lamang sa katuwiran ng aming Panginoong Jesucristo. Wala kaming mga bonggang mga pakulo sa aming sambahan. Wala kaming ibang mga paraan upang maging i-attract ang kagustuhan ng laman, kundi ang aming pangunahing layunin ay maipahayag ang kagandahan ni Kristo sa pamamagitan ng mas malalim at mas malinaw na pangangaral ng inyong salita. Kaya tulungan nyo kami, Panginoon, sa kabila ng maaring discomfort na meron kami dahil mainit. Hayaan nyo kami na magbigay ng atensyon sa inyong salita. Makinig kami ng may pag-iingat, Ama, at ang bawat isa sa amin ay kausapin nyo upang mas maunawaan namin ang katotohanan patungkol sa inyong salita. Salamat po, Panginoon. Ingatan niyo po kami, ingatan niyo po ang aming mga puso sa aming pagsamba ngayong umaga sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tumakaupo na po tayong lahat. Ngayon po ay nasa chapter 16, paragraph 4 na tayo ng ating confession. So, sa ating pag-aaral ay ating binibigyan ng pansin ang patungkol sa mabubuting gawa. Okay? Sa chapter 16 ay nakita natin ng mga una sa paragraph 1 kung ano ba yung tunay na good works. Ito yung kalugod-gulugod sa harapan ng Diyos na ito'y bunga din ng ating paikipag-isa kay Kristo. At bukod pa doon, nakita din natin yung pinagmulan at benefit ng good works sa paragraph 2 and 3. At ngayon, titignan natin yung limitasyon. Merong limitasyon pa rin ang mabubuting gawa. Nasa paragraph 4 and 5, pero paragraph 4 ang magiging focus ng ating pag-aaral. Ito pa rin ay hango sa symbolics class ni Pastor David Chansky with some modification. So ito yung sinasabi sa paragraph 4, chapter 16 ng ating confession. In English, basahin ko muna at tapos sa Tagalog. They who in their obedience attain to the greatest height which is possible in this life are so far from being able to, merong term dyan, supererogate. Okay? And to do more than God requires, as that they fall short of much which in duty they are bound to do. Sa Tagalog, sila na sa kanilang pagsunod ay nakaabot sa pinakamataas na maaari nilang maabot sa buhay na ito, ay napakalayong magawa ang higit kaysa hinihingi ng Diyos. So yun yung supererogation. Magawa ang higit sa hinihingi ng Diyos. Sapagkat sila ay hindi nakaabot sa napakaraming tungkuling dapat nilang gawin. So yung sabi nga ng isang tignan ko, mahirap daw yung pag-aaral, unawain yung katuruan tungkol sa supererogation kasi mahirap din siyang bigkasin. Supererogation. So that's supererogation. Hindi po ito yung sa farming sa bukid, irrigation po yon. So supererogation, works of supererogation. So titignan natin yan. Kaya ang ating pag-aaral ngayong umaga ay nakafocus sa paragraph 4. Ito yung ating lesson. Na dahil ang pagsunod natin ay may bahid ng kasalanan. Alam natin yon. Hindi tayo nakakapagbigay ng 100% na pagsunod sa ating Panginoon. Dahil ang pagsunod natin ay may bahid ng kasalanan, hindi nito maaaring higitan ang hinihingi ng Diyos. Hindi tayo dating sa panahon na, di ba, tingin ko nga dito nagmula yung mga sinasabi ng ilan na, ayan, simba ka ng simba, baka lumagpas ka na ng langit. Di ba? Tingin ko dito naghango yun, yung supererogation, baka lagpasan mo na yung hinihingi ng Diyos. Pero titignan natin, it's impossible. Ibig sabihin, yung gawin ang higit kaysa sa hinihingi ng Diyos ay imposible para sa atin. Kahit sa mga Kristiyano. Do may iba't ibang antas ng ating pagsunod, merong ilan na mas
mas close yung paglapit sa ating paglakad sa ating Panginoong Kristo. Meron namang ilan na medyo mabagal, 'di ba, yung paglago. So hindi natin sinasabi na lahat tayo pantay-pantay ng paglago bilang mga Kristiyano. So ating pinagtitibay na wala sa Biblia yung katuruan ng Romano Katoliko na supererogation. So dalawang bagay ang ating titignan ngayong umaga. Una, bakit imposible na higitan ang nais ng ating Panginoon? Ito yung katotohanan, hindi natin kayang lagpasan ang hinihingi ng Diyos. Hindi natin malagpasan yon. Pangalawa, tayo ay bagsak kahit sa pangunahing hinihingi ng Diyos. Kahit yung basic na requirement ng Panginoon, bumabagsak nga tayo. Sasabihin natin, mahigitan pa natin yung hinihingi ng Diyos. So, tingnan natin una, hindi natin kayang lagpasan ang hinihingi ng Diyos. So, sinasabi ng ating confession na binasa natin kanina, na merong posibilidad na sa ating pagsunod ay dumaan tayo sa point na yung mataas na pagsunod natin, okay? Natin, hindi comparison sa utos ng Panginoon. Ibig sabihin sa ating diligence, okay? Pagbabasa natin ng Biblia, sa ating pag-attend, sa mga means of grace, sa ating pananalangin, hindi tayo pantay-pantay. Merong mga Kristiyano who can spend 3 hours in prayer, si Martin Luther. 3 hours na nalangin, araw-araw. Meron naman na hindi ganun kahaba din. So, hindi pantay-pantay ang ating paglago. Ito yung katotohanan ng experience ng bawat Kristiyano. Okay? Merong mga elevated than others, mas higit kaysa sa iba sa ating pagsagawa ng ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Pero, yung kahit yung sa pinakamataas natin, na parang, ngayon, napakaganda ng devotion ko this morning, hindi mo isipin na yung good works ko, ibibigay ko sa anak ko. Kasi sumobra na ako eh. Hindi ganon. So, kulang pa din. At, so, ibig sabihin, hindi ito maaaring humigit sa hinihingi ng Diyos. Kaya ngayong popular na notion, hindi totoo yun, na pag sinabi, tama na yan, dito na muna tayo, baka lumagpas ka na ng langit. So, hindi totoo po yan Hindi nila nauunawaan ang hinihingi ng Diyos at yung kalagayan ng tao. Sabi sa ating confession, ay napakalayong magawa ang higit kaysa sa hinihingi ng Diyos. Na English, are so far from being able to supererogate and do more than God requires. So sabihin nyo nga, supererogate. Okay, supererogate. So itong galing sa word na ito na Latin po yon na to do more than what is required or expected. So may pinapagawa ang Panginoon, hindi natin kayang lagpasan yung pinapagawa ng Panginoon na gawin mo to, sabihin mo, okay, gagawin ko yan, pero higitan ko pa yung nais mo. Hindi. Mamaya, bakit mali yun? Sabihin natin kung bakit mali yun. Sa turo po ng Roman Catholic Church, yung supererogation, yung mga good works na ginawa nila ng mga santo. Yung mga santo po kasi nila, like sila si Mary, Fatima, Mother Teresa, mga santo nila, ibig sabihin, nalagpasan nila yung hinihingi ng Diyos, kaya meron silang tinatawag na treasury of merit, parang bank. Okay? So, ganito yan. Halimbawa, marami kang pera, di ba? Tapos, yung iba, ilalagay muna sa bangko. Yung pera na meron ka, yun muna yung gagastusin mo. Yung nasa bangko, pwede sigurong gamitin ng bangko para ibahagi mo sa mga mahirap, ganito, ganyan. Pero sa Kristiyano, walang ganun. Okay? Hindi kasosobra sa hinihingi ng Diyos. So, sa Roman Catholicism, kaya nilang gawin yung mga santo na may tinatawag sila ng canonization. Yung mga santo, let's say, sino ba yung recent sa Pilipino? Si Pedro Calunsod. Tama, no? O, San Lorenzo Ruiz. Ibig sabihin, naging santo sila kasi ngayon kailang mga good works ay nahigitan, nalagpasan yung hinihingi ng Diyos. So, imposibleng mangyari yon. Pagiging over and above sa hinihingi ng ating Panginoong Diyos. Na sabi ng mga sa katuruan nila, ng Romano Katoliko, na mabuti naman yon pero hindi naman i-require ng Diyos. Okay? So, mabuti lang, hindi i-require ng Panginoon. Kaso nga, hypothetical. Okay? So, ganito. Diba, dahil nga marami ng saints na yumao, parang may mga points kasi yan eh. Halimbawa, si Mother Teresa, 1,000 points yung sobra niya.
So, halimbawa, pag nagpenitensya, ang isang member ng Roman Catholic Church, ang gagawin ng pare, by his power na binigay sa kanya, ay kukuha siya doon sa Treasury of Merit at sa bawat penance ay i-apply sa lalong ginagamit ito tuwing merong namatay na. 'Di ba? Nanalangin sila, nagbabayad sa church, sa religion na 'yon, nagbabayad sila upang yung pari ay sa bawat penance, bawat coins, 'di ba? Bawat coins ay merong good works na ilalapat doon sa mga nasa purgatorio. Okay. Pero again, walang ganong katuruan sa Biblia. Ito pa yung sinabi para ipakita na hindi tayo nag-iimbento, ito yung sinabi sa CCC, Catechism of the Catholic Church, page 487. Sabi dito, since the initiative belongs to God in the order of grace, no one can merit the initial grace of forgiveness. So, ina-acknowledge nila na walang makakamit ng forgiveness. So, parang totoo yung turo nila, no? Tignan natin. And justification at the beginning of conversion. Moved by the Holy Spirit and by charity, we can then merit, sabi kaya nating kitain, para sa ating sarili at para sa iba, the graces needed for our sanctification, for the increase of grace and charity, and for the attainment of eternal life. So kaya mong kitain hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa iba. So parang ganito, kung nais mo na ang iyong mga anak siguro na wala sa Panginoon, na matay, na punta sa purgatorio, kung nais mo sila na punta sa langit, gumawa ka pa ng mabuti at lagpasan mo yung hinihingi ng Diyos. Para nang sa gayon, meron kang sobrang good works na ibibigay sa kanila. So, that's impossible. Kasi malalaman natin mamaya. Isang halimbawa ng pwedeng makonsider na supererogation, yung lagpas sa hinihingi ng Diyos, ay yung celibacy. Yung celibacy po, ibig sabihin, i-devote mo yung, kadalasan mga pari celibate sila. Ibig sabihin, hindi sila nag-aasawa. Okay? Form of, according to them, yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 7, na merong sinabi ni Pablo doon na, halimbawa, 1 Corinthians 7:38, basahin natin para mas malinaw. 1 Corinthians 7:38, para maunawaan natin yung kailang katuruan din at maunawaan na mali iyon. Okay? 7 verse 38. Sinabi dito, kaya't ang magpakasal sa kanyang nobya ay gumagawa ng mabuti, at ang umiiwas mag-asawa ay gumagawa ng higit na mabuti. Okay? So, mabuting mag-asawa pero higit na mabuti ang hindi mag-asawa. So, tingin nila na higit yon sa hiningi ng Diyos, kaya yung mga hindi nag-aasawa, nagagawa nila na yung higit sa hiningi ng ating Panginoon. So, parang sa mga Kristiyano, may freedom na mag-asawa, pero but that it is possible for them to do even better than this. So, parang halimbawa, kung gusto mong gumawa ng mas mabuti, huwag ka mag-asawa. Ganun daw yun. Pero hindi yan. Kaya sabi ni Pablo from his standpoint na pagdating sa ministry, kasi sabi niya dito, yung pag-aasawa, pagpapamilya, may kaakibat yan na alalahanin ng mundo. Mga anak mo, responsibilidad, pero kanya-kanyang panawagan ng Diyos. Yan, pagtawag ng Panginoon. Maaring tinawag ka mag-mission to do these things, pero hindi mo sabihin na mas pinagpala ka pag wala kang asawa at hindi pinagpala yung nag-asawa. Kasi minsan pag hindi ka yung mga hindi talaga nag-asawa, dumadaan talaga sa matinding pagsubok sa personal, physical, emotional. So may ganun din. So, hindi natin sinasabi na hinigatan mo yung nais ng Panginoong Diyos. Okay? So, yon isa yung halimbawa. Yung celibacy. Sabi nila, embracing a celibate life, galing ito sa kailang website na catholic.com, embracing a celibate life for the cause of Christ would be a case of supererogation, doing something more than what was required since one is free to marry. Pag hindi ka nag-asawa at gusto mong makatulong sa mga nasa purgatorio, yun, pwede ka mag-contribute doon. Okay? Yun yung katuruan nila. Pero, yun, mali nga yun according to the scriptures. Kasi ganito, para maging totoo yung kailang doctrine ng supererogation,
na dapat ang tao ay perfect. Kasi para malagpasan mo yung hinihingi ng Diyos, kailangan wala kang mintis doon eh. Kasi kung may mintis ka, hindi ka lalagpas. Diba? You have to be perfect in doing what the law demands. Kaya nga sabi ni Sam Waldron, yung idea na we can exceed yung requirement ng Panginoon ay nag-i-imply ito na merong pang mas mataas na standard kaysa sa Diyos. Kasi ano hinihingi ng Diyos? Parang ganito ito lang hinihingi ng Diyos. Meron pang mas mataas na kaya natin higitan yon. So, wala na. Ang norm ng good works ay ang ating Panginoon lang. Kaya nga impossible itong katuruan na ito at binabiolate ang teaching ng Scriptures. Walang ibang mas mataas na standard kaysa sa Diyos. Sana ganun din ang inisip natin, no? Baka may inisip tayong ibang mas mataas na standard kaysa sa hinihingi ng Diyos. So, yung sasabi natin na walang perfecto, walang makakahigit sa hinihingi ng Panginoon ay malinaw sa Scriptures. Tingnan natin yung ibang mga teksto, mga talata. 3 sa Old Testament. Una, Psalms 130 verse 3. Psalms 130 verse 3. Ito yung sinasabi. Verse 3. Sabi ng salmista, kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng mga kasamaan, o Panginoon, sino kayang makakatagal? Kung babasahin ito ng mga Romano Katoliko, sabihin nila, kami, makakatagal kami. Hindi nakahigit kami. Pero walang makakatagal. Bukod pa dyan, 143 verse 2. Sa Psalms ulit, Psalms 143 verse 2, itong matindi. Sabi niya, at huwag kang pumasok na kasama ng iyong lingkod sa kahatulan, sapagkat walang taong nabubuhay na matuwid sa iyong harapan. Sabi, walang tao. Hindi sinabi na may ibang tao may ibang tao na matuwid. Hindi, sabi niya walang tao na mabuhay na matuwid. At ito pa, kung di pa kayo naniniwala, Ecclesiastes 7 verse 20. Ecclesiastes 7 verse 20. Tignan natin. Sabi ng mga ngaral, 7 verse 20. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So kahit considered ka pa na righteous in this life dahil sa pagsunod mo sa utos ng Panginoon, pero hindi darating ang punto na hindi ka magkakasala. Kasi perfection ang demand ng Panginoon at walang perfecto sa atin. Kaya nga, sabi ni Sam Waldron, if all are stained with sin, then no one is in any position to do what is required. Kung lahat ng ating ginagawa ay may bahid ng kasalanan, kahit itong pagsamba natin, hindi natin masabi na 100% nakatuon tayo sa Panginoon. May mga alalahanin pa rin dumadaan sa atin. May mga tukso na dumadaan sa atin. So lahat yan tainted with sin. At kaya wala tayong sa posisyon na sabihin na nalagpasan ko ang hinihingi ng Diyos. Lord, nakapag-worship na ako ngayon. At mag-worship ulit ako mamayang hapon. So lagpas na ako sa hinihingi mo. Hindi ganun. So ang punto dito, ang sabihin natin na ating kayang lagpasan ang hinihingi ng Diyos ay baliwalain ang sinasabi ng Biblia tungkol sa atin bilang mga makasalanan. Kahit na tayo ay saints sa Biblia, hindi sa turo ng Romano Katoliko, as saints, di ba? Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, to the saints in Corinthians. Sa Korinto, ibig sabihin, yun yung mga pinaging banal ng Panginoon, pero hindi tayo perfecto. Nagkakasala pa rin tayo. Ito yung sinabi ni Charles Spurgeon, our best performances are so stained with sin that it is hard to know whether they are good works or bad works. So lahat, kahit yung the best pa, no? The best nating performance sa harapan ng Panginoon, hindi natin pwedeng sabihin na nahigitan ko na yung ginawa mo. So, pangalawang dahilan kung bakit. 'Di ba? Una, nakita natin na hindi natin kayang lagpasan ang hinihingi ng Diyos. Pangalawa, tayo ay bagsak kahit sa pangunahing or yung basic na hinihingi ng Diyos. So again, ang demand ng Panginoon ay perfect, entire, perpetual, and inward obedience. Hindi lamang ngayon mo nagawa yung naisin ng Panginoon, kundi buong buhay mo dapat
hindi ka sumuway at hindi mo na-violate ang utos ng Panginoon. At meron ba mga kapagtaas natin na gawa natin yon? Sana wala, no? At wala talaga. Ganito, ano ba siya sabi sa Biblia? Pagkatapos natin gawin ang inuutos ng Diyos, ano siya sabi sa Biblia? Luke chapter 17 verse 10. Luke chapter 17 verse 10. Ito yung picture na ibinigay dito ng author, si Jesus Christ yung nagsabi at si Luke na nagbigay sa atin nito, na yung katungkulan ng isang lingkod. Na parang sinasabi niya, for example, meron kang alipin, may katulong ka, na nag-aararo sa bukid. Pag uwi niya, sasabihin ba nung amo niya, o sige, upo ka muna, paghisilbihan kita. Upo ka muna, pwede ka na magpahinga. Okay, ito na yung hapag. Pwede ka nang kumain. O kaya sinabi din dito na, uy, thank you, nagtrabaho ka ngayong araw, Hindi kailangan gawin ng master yon. At ang tungkulin ng alipin, kahit makauwi na siya sa tahanan ka ng master, maglilingkod pa din siya. Di sabihin ng alipin na ginawa ko na yung work ko doon sa bukid, sitting pretty na lang ako sa bahay. Hindi ganon. Kaya sinabi sa verse 10, gayon din naman kayo. So, yung illustration na yon ginamit ni Jesus para sabihin sa kanyang mga disipulo, ganun din kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, sabi niya, lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, inyong sabihin, okay na ako, Lord, hindi Sabi niya, kami mga aliping walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang aming katungkulan. Na taliwas doon sa tinuturo na, tapat na yung ginawa ko, sobra na yung ginawa ko, at pwede ko nang ibigay sa iba tao yung aking good works. Hindi, sabi doon, mga walang kabuluhang alipin, ginawa lamang natin ang ating katungkulan. So, ganun din tayo. Hindi natin i-bribe ang Panginoon na, oh Lord, okay na ako, tapos na ako. For 50 years, nag-serve ako sa inyo. So, sila naman. Sobra-sobra na yung contribution ko sa sa bangko ng good works. Hindi mangyayari yun. Kasi kahit yung sa basic na hinihingi ng Panginoong Diyos, tayo ay bagsak. So, ang ating tungkulin ay gawin lamang ang pinapagawa ng Diyos. At ngayon, di ba, kung hindi nga natin magawa yung pangunahing hinihingi ng Diyos ayon sa Biblia, malaking kayabangan po. Ang sabihin nating malalagpasan natin ito. Gaya ng tinuturo ng malaking iglesia. Kaya nga, yung Anglican Church, si J.C. Ryle, isang Anglican, meron silang tinatawag na 39 Articles of England. Humiwalay din sila sa Rome. Though meron silang liturgical, yung kanyang worship, medyo, parang magkapareha sila halos. Pero humiwalay din sila sa Rome. May sinulat sila tungkol sa works of supererogation. Tinatanggi nila ito. Ito yung pagkasulat sa kailang article noong 1571. Sabi dito, voluntary works besides over and above God's commandments, which they call, tinatawag nila yung mga Rome, tinatawag na works of supererogation, cannot be taught without arrogancy and impiety. Kapag sinasabi nila, kapag nagturo ka na kaya nating gawin yung higit sa hinihingi ng Panginoong Diyos, sabi niya, hindi ko pwedeng kayang ituro yon ng walang pagmamalaki, walang pagmamayabang sa Diyos. Sabi niya, ito pa patuloy, sabi nila, for by them men do declare that they do not only render unto God as much as they are bound to do, but that they do more for His sake, that of bounden duty is required. Pero sabi dito, whereas Christ say it plainly, when ye have done all that are commanded to you, say we are unprofitable servant. Ito yung laging practice natin bilang mga Kristiyano na sumunod tayo sa Panginoon, sabihin natin, kulang pa din. Kaya di ba ang ating prayer, Lord, palaguin mo ko sa gantong area ng pagsunod. Palaguin mo ko sa pag-lead sa aking family. Palaguin mo ko sa pag-ibig sa iyo. Palaguin mo ko sa pag-ibig sa inyong salita. At hindi natin kahit kailan sasabihin na sobra na, stop na ako, I've done what I need to do. No, hindi yan mangyari hanggat tayo'y buhay pa. At merong teksto sa Galatians 5:17. Galatians 5:17 na kung saan ay pinapakita yung war, merong giyera sa laman at sa espiritu. Galatians 5:17.
merong word na ginamit dito si Pablo kung saan pinapakita niya talaga na imposible. Imposibleng magawa natin lahat. Galatians 5:17. Verse 5, chapter 5, verse 17. Yung sinasabi sa salita ng Panginoon, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa. So, merong giyera sa kabilang panig, ano po? Ang laman. Sa kabilang panig ay Espiritu. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Sino ang kausap ni Pablo dito? Mga unbeliever ba? Mananampalataya na. Kaya nga, di ba, sa verse 16, sinabi niya, lumakad kayo sa Espiritu. Hindi kayang gawin ng hindi mananampalataya yon. Kaya kahit yung mga mananampalataya, sabi ni Pablo, na meron pa ring giyera sa laman at sa Espiritu. Kaya nga, di ba, minsan, paggising natin ng umaga, alam natin na dapat tayo magbasa ng Biblia, pero napakaraming alalahanin sa buhay. Kailangan natin makipagbaka, labanan minsan yung ating katamaran. Labanan natin. Kaya merong giyera. So, etong bawat pagnanasa ay failure, pagkabigo, at ito'y kasalanan. So, lahat tayo ay nagkakasala at hindi natin kayang gawin ang kahit yung basic ng lubusan. Nakasunod tayo sa biyaya ng Panginoon, pero hindi hihigit sa hinihingi ng Panginoon. Kaya nga ang supererogation ng Roman Catholic, sabi ni Pastor Matt Chansky, ay isang fantastic idea, vain hope. Well, hindi iyon ang ating pag-asa. Kaya ayun, it is an imaginary fantasy. So parang naginip lang sila kung masabihin ng totoo ang supererogation. So hindi nila unawaan ang kalagayan ng mga mananampalataya, kahit na si Pablo. Sabi niya, ginawa niya ang lahat ng higit sa mga apostol. Di ba? Nagsipag siya. Pero sabi niya, he is still the least, that a chief of all sinners. Kaya sabi ni Dr. James Renihan sa kanyang Baptist Symbolics, niya, every battle won is due to the work of the Spirit. And even in victory, we fall short of much which in duty we are bound to do. So sa tuwing tayo ay nagumpay laban sa kasalanan, hindi yan dahil sa atin na magaling ako, na kaya ko to, kundi dahil sa gawa ng banal na Espiritu sa atin. So ang punto dito, dahil wala sa ating nakatupad ng lubusan, ayon sa hinihingi ng Diyos, wala tayong kakayanan na lampasan ang demand ng Diyos o ibahagi man ito para sa pakinabang ng iba. Pero dahil technically, si Jesus lamang ang nakagawa nito. Wala sa atin. Siya lamang ang naka-perfectly satisfy ng batas ng Diyos. Kaya bilang application sa atin, huwag tayong magtiwala sa ating kakayanan na lagpasan ang hinihingi ng Diyos, kundi kay Kristo lamang. Sa Kanya lamang. Hindi sa mga santo, kahit kay Maria, nagkasala din siya, kundi kay Jesus na walang kasalanan at nabuhay ng ganap. Kaya nga yung kanyang katuwiran ay sapat para damitan tayo ng malinis na damit upang tayo makaharap sa Ama ng walang bahid ng kasalanan. Again, hindi dahil sa atin o sa sarili nating damit, kundi sa damit, sa katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, let me end with this, a quote from the book ni Pastor Derek Farfan, 5 Solas, 1 Gospel. Sabi niya, alalahanin mo palagi kung gaano kalala ang iyong kasalanan. Diba? Every time that we do good works, alalahanin natin ito lagi. Na wala tayong pag-asa, wala sana tayong pag-asa, na doon sana tayo namatay at tuluyang napahamak. Subalit, sa hindi masukat nakadakilaan ng pag-ibig at awa at biyaya ng Diyos, siya ang lumapit sa atin. Diba? Siya ang lumapit sa atin. Siya ang umabot sa atin, inahon na tayo at binigyan ng bagong pagkatao at bagong buhay. Ang katotohanan ito ay nagdadala ng kaluwalhatian sa Kanya
at nagdadala naman ng kaligtasan para sa atin. So siya yung nag-ahon sa atin. Ito dahil sa hindi masukat na kadakilaan ng Panginoon. Hindi dahil sa hindi masukat nating katuwiran, kundi dahil sa hindi masukat na biyaya ng Panginoon. Kaya tayo magpasalamat sa Kanya. Kahit araw-araw, wabagsak tayo sa pagsunod, pero salamat dahil sa ating Panginoong Kristo. Sa mga nagtiwala sa Kanya, pinatawad niya na ang past, present, and future nating mga kasalanan at merong kapatawaran sa ating Panginoong Kristo. So yan po ang ating Sunday School this morning, works of supererogation. Hindi natin kayang lagpasan ang hinihingi ng Diyos. Meron po tayong question or mga paglilinaw sa ating pag-aaral ngayong umaga. Okay, so I hope na malinaw po ito. Again, lagi nating tandaan, bagsak tayo, si Kristo lang ang ating pag-asa. Kaya kung tayo wala pa sa ating Panginoon Kristo, kahit anong pagsisikap natin, walang magawa yan. Kay Kristo lamang tayo magtitiwala. Sige po, tayo manalangin. O Panginoon, salamat sa katotohanan na aming nakita ngayong umaga at aming natutunan din na mali ang katuruan ng malaking iglesia na yung mga santo, even si Maria, ay nakagawa ng higit sa inyong hinihingi. Pero kami ay mga walang kabuluhang alipin. Sa tuwing kami ay sumusunod sa inyo, ginagawa lamang namin ang aming katungkulan. So tulungan nyo kami na wag magmalaki sa inyo, Panginoon. At tulungan nyo kami na sikaping lumago pa sa aming pagsunod sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At salamat, Panginoon, kahit kami ay bumabagsak time to time, or even most of the time, kami bumabagsak sa aming pagsunod, si Kristo, ang kanyang katuwiran ay sapat para hugasan kami. At upang kami ay magsumikap, hanapin pa at asamin pa ang higit na paglago ayon sa inyong biyaya. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So break po muna tayo at salamat sa ating Panginoon. Good morning po sa lahat. Good morning. Morning. Sakit. Kailangan. Oh. Sige lang. Sige, chat mo lang muna si Ate Joy. Ha? Sige, wait lang. Ako na mag-text ko sa'yo. Forward mo na lang. Ha? O, nanay,